Celebration natin, meron. Nagkagulo tayo sa paghugas ng mga paa ng mga kapatiran. Pero ngayon, mga kapatid, hindi na po natin ginagawa. Wala na po tayong itinaas na tubig at saka kinoconsecrate. Wala na po tayong itinaas na unleavened bread at saka kinoconsecrate. Bakit po? Ngayon po, mga kapatid, malaman po natin. Balikan po natin ang kasaysayan ng ating mga niyon. Kasi nung mga nakaraang taon, parang nasa half-truth, half-lie po tayo, mga kapatid. Hindi po natin, kumbaga, hindi pa po nireveal ng ating alayam ang tamang celebration ng Passover. Sinunod pa rin natin yung mali, mga kapatid. Noong nakaraang taon, ginamit po natin ang Lucas chapter 22, verse 14, mga kapatid. Yung nakasulat po doon na, when the time came, Yahweh reclined at the table. Binasa po natin yan. Pero ngayon, hindi na po natin in-apply. Bakit po? Kasi mga kapatid, yung celebration na yun, parang kung titingnan po natin, napasukan na po ng doktrina. Hindi na po tumukoy o napahinungod sa Bisaya pa, mga kapatid. Hindi na po tumutukoy doon sa totoong Passover commemoration na itinuro po ng Aba sa ating mga lolo, sa ating lolong si Moses, sa ating mga ninuno. Tumutukoy na po sa pagkamatay ni Yahweh. Sa dulo po doon ng ating binasa, sinabi po doon, do this in remembrance of me. Nandun na po, mga kapatid, kay Yahweh patungo ang pag-celebrate ng Passover. Hindi na po sa pag-alis ng ating mga ninuno doon sa Egypt. Bakit po napatungo kay Yahweh? Dahil, mga kapatid, itinuro ng mga Romano, ng mga Japhethites, na napakahalaga ng pagkamatay ni Yahweh dahil yung kamatayang yun ang magtubos daw sa ating buhay. At dahil doon, tayo daw ay magkakaroon ng kaligtasan. Yun po ang kanilang turo. Kaya, doon po patungo, mga kapatid, ang celebration ni Yahweh sa Passover. Pero hindi po kasalanan ni Yahweh, mga kapatid. Kasalanan po doon sa nagnakaw sa literatura ng mga Israelites. Binago po nila. Kaya, na-derail, iba na ang napuntahan. Ano po ba ang utos ng Aba, mga kapatid? Ano po ba ang sinabi ng Aba kung paano po ba siniselebrate ang kapistahan ng Passover? Basahin po natin sa 2 Leviticus or Numbers po dito, mga kapatid, sa inyong mga cellphone siguro. Kasi ito po ay galing na po sa ating restored version. 2 Leviticus chapter 9. Ang istorya pong ito, mga kapatid, pangalawang taon ng kanilang pag-celebrate sa kapistahan. Dahil ang unang celebration na kanila pong ginawa ay doon pa po sa Egypt. Kaya mahirap po kung doon tayo magbase dahil yung kanila pong pag-celebrate doon parang madalian at saka, mga kapatid, mayroon pa po silang, mayroon iniutos ang Aba na ipahid ang dugo doon sa kanilang mga tahanan. Pero yan po ay nawala na sa mga succeeding year ng ating mga ninuno sa kanila pong celebration. Ito pong 2 Leviticus chapter 9, verse 1, mga kapatid, pangalawang taon sa kanilang celebration. Sabi po dito, Yahweh spoke to Moses in the desert of Sinai in the first month of the second year after they came out of Egypt. Ibig sabihin, sa unang buwan sa pangalawang taon, sinilibrate ng ating mga ninuno ang pangalawang Passover commemoration, mga kapatid. Verse 2, he said,
have the Israelites celebrate the Passover of the appointed time. Celebrate it at twilight on the 14th day of this month, in accordance with all its rules and regulations. So Moses told the Israelites to celebrate the Passover, and they did so in the desert of Sinai at twilight on the 14th day of the first month. The Israelites did everything just as Yahweh commanded to Moses. Ano pong sinabi, mga kapatid? Siniselebrate nila ang Passover commemoration sa twilight on the 14th day of the first month, Abib po, mga kapatid. At nabanggit dito sa verse 3, in accordance with all its rules and regulations. Meron palang rules and regulations. Basahin po natin, mga kapatid, kung ano itong mga rules and regulations. Balik po tayo sa Exodus chapter 12, verse 43 hanggang sa 50, mga kapatid. Ano pong sabi dito? Verse 43, Yahweh said to Moses, Yahweh said to Moses and Aaron, these are the regulations for the Passover meal. No uncircumcised person can eat it. Wala ko daw mga hindi tuli na pwedeng kumain, mga kapatid. Ito po yung sabi sa regulation. Verse 44. Any slave you have bought may eat it after you have circumcised him. But a temporary resident or a hired worker must not eat it. It must be eaten inside the house. Take none of the meat outside the house. Do not break any of the bones. Yun po pala, mga kapatid, ang regulation sa pag-celebrate ng Passover meal. Wala po tayong makikita ditong washing of feet. Wala po tayong makikita ditong consecration of bread. Wala po tayong makikita ditong consecration of water. Simple lang, mga kapatid. No uncircumcised person ang pwedeng kumain. Ang slave na binili, pwede siya kumain, basta't siya ay circumcised. Pero yung pong mga hard worker, hindi po sila pwede kumain, mga kapatid. But a temporary residence or a hard worker must not eat it. Hindi sila pwedeng kumain. Kaya yan po ang regulation na itinuro po ng ating Aba sa Exodus chapter 12, verse 43 and 50, mga kapatid. Maliwanag na maliwanag po. Hindi po, wala pong washing of feet. Sa ating sitwasyon ngayon, mga minamahal na kapatid, tayo'y bumalik na po sa ganitong pagkakataon. Sumasamba na po tayo sa nag-iisang alayam. Sa isang alayam na may likha ng langit at lupa. Kaya nireview na po niya sa atin ang tamang pag-celebrate ng Passover commemoration. Hindi po natin ito napansin dati, mga kapatid. Sunod lang tayo ng sunod. Wala tayong alam kung ano po ang tama. Kung titingnan po natin, nung inilabas po ng ating abayawa, ang ating mga ninuno sa Egypt, mga kapatid, at dinala po sila doon sa wilderness, tinuruan po sila ng Aba na sumamba sa Kanya lamang. Wala pong Yahweh siya doon, mga kapatid, na sinasamba ng ating mga ninuno. Wala pa pong Yahweh siya. Nagkaroon lang ng Yahweh siya na sinasamba pagdating, mga kapatid, sa New Testament, kung saan itinuro po ng mga Romano, mga Griego, na sambahin si Yahweh. Pero
Doon po sa panahon ng ating mga ninuno, mga kapatid, nandoon sa wilderness, wala pong Yahweh Shai na sinasamba doon. Mayroon pong Yahweh Shai na pinababa si Abba, pero hindi po sasambahin. Nasusulat po yan sa Exodus chapter 23 verse 20, mga kapatid. Ano pong sabi ng Abba doon? Sabi po ng Abba, kung hindi pong titingnan sa inyong mga Bible, mga kapatid, sabi ng Abba doon, "See, I am sending you an angel to guide you along the way." Magpadala daw siya ng angel para maging guide ng ating mga ninuno pagpunta patungo sa land of promise, mga kapatid. Ano pong sabi ng Aba? Listen to him. Do not rebel. Do not rebel against them. He will not forgive you since dala niya ang aking pangalan. Because he bear my name. Kaya, maliwanag, mga kapatid, na si Yahweh Shai, sa panahon ng ating mga ninuno, hindi po sinasamba. Sinabi lang ng Aba, listen to them. Listen to him. Pakinggan lang. Huwag kayong magrebelde sa kanya. Hindi kayo pagbibigyan niya. Dahil dala niya ang aking pangalan. Hindi po sinabi ng Aba na sambahin niyo siya. Hindi po, mga kapatid. Maraming verses ang papatunay ng alahayan lamang ang dapat sambahin, dapat yukuran, dapat nating purihin. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya maliwanag na ang ating mga ninuno, mga kapatid, ng panahon na yun, sumasamba lamang sa isang alay, kagaya po sa ating ginagawa ngayon. Sumasamba po tayo sa isang alayan, ang alahayan ng langit at lupa. Tuloy po tayo. Sa Exodus chapter 12 verse 43 and 50, sabi po dito, mga kapatid, sa verse 47, all Israelites must celebrate it. Ang pinapaselebrate po dito ay ang Passover commemoration. Verse 48. If anyone who is not an Israelite wants to celebrate the Passover with you, every man and boy in that family must first be circumcised. Then they may join in the meal, just like native Israelites. No uncircumcised male may eat it. Inulit po, mga kapatid, na wala talagang pwedeng kumain na hindi tuli. Dapat tuli lang. At inutusan po, all Israelites must celebrate it. Kailangan lahat ng mga Israelites sa ating kapanahunan, pwede natin tawagin, all kawan must celebrate it. Hindi po pwedeng mayroong hindi mag-celebrate. Marami po tayo, mga kapatid, nagtatanong, nasa ibang bansa sila, nasa gitna sila ng dagat, paano po na sila makapag-celebrate? Mga kapatid, sa lahat ng ating makakaya, gawin po natin ang lahat upang ma-celebrate po natin ang kapistahan na tinuro po ng ating alayan. Napaka-importante po ng kapistahan ito. Ito lang po, mga kapatid, ang kapistahan may palugit. Sa lahat ng kapistahan, ito lang po ang sinabi ng Aba. Kung kayo man po ay namatayan, kung kayo man po ay nasa biyahe, pwede kayong mag-celebrate next month sa ganun ding petsa, sa ganun ding araw, mga kapatid, twilight, sa ganun ding oras. Ibig sabihin, talagang binigyan ng Aba ng anong tawag yan? Binigyan ng palugit o binigyan talaga niya ng chance ang lahat na makapag-celebrate. Dahil, anong dahilan?
ang kahalagahan, mga kapatid. Napakahalaga ng kapistahan ito. Ito po ang unang appointed festivals ng taong ito. Ito po ang unang appointed festivals every year, mga kapatid, na ating sineselebrate. Noong dumating na sila, mga kapatid, ang ating mga ninuno, mula sa kanilang matagal na biyahe, 40 years, mga kapatid, noong dumating na sila, malapit sa Promised Land, sa ika-40 years ng kanilang paglalakbay, nandun sila sa gilid ng Jordan River. At abutan na nila ang Promised Land. Dito, isinulat ni Moses kung paano ang tamang paggunita sa Passover. Ito na po yung panahon na dumating na po sila sa Land of Promise. Ito na po ang panahon, ang tamang pag-celebrate, mga kapatid. Nasusulat sa Deuteronomy chapter 16, verse 1 and 7, mga kapatid, hanggang sa 7. Sabi sa verse 1, observe the month of Aviv. Utos po ito, mga kapatid. Observe the month of Aviv and celebrate the Passover of Yahweh, our Alhayam. Because in the month of Aviv, He brought you out of Egypt by night. Sabi po ng Aba, mga kapatid, kailangan i-celebrate ninyo ang Passover dahil sa araw na yan, kayo po'y kinuha ng alhayam. Sacrifice to Yahweh as Passover, an animal from your flock or herd at the place Yahweh will choose as a dwelling for His name. Ano yung sinabi natin kanina, mga kapatid, yung sa Exodus, sineselebrate ang Passover doon sa kanilang mga bahay. Pero pagdating nila doon sa lugar kung saan dinala sila ng ating alhayam, na iba na po ang utos, mga kapatid. Ito na po yung final. Sacrifice to Yahweh as Passover, an animal from your flock or herd at the place. Saan daw? Yahweh will choose as a dwelling for His name. Kung saan pinaparangalan ang ating alhayam, doon po natin isinasagawa ang ating Passover commemoration. Verse 3, do not eat it with bread made with yeast. Huwag kang kainin kasama ng tinapay na may libadura. But for 7 days, eat unleavened bread, the bread of affliction, because you left Egypt in haste, so that all the days of your life you may remember the time of your departure from Egypt. Yun po pala, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo nag-celebrate. That you may remember the time of your departure. Hindi po doon sa pagkamatay ni Yahushua. Gusto po, mga kapatid, ng mga Romano na yun ang ating alalahanin dahil yun daw ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, ang kamatayan. Dahil sabi po nila, without shedding of blood, there is no remission of sin. Yan po ang sabi nila. Kaya, tinuruan po tayo na yun ang ating patutunguhan sa ating commemoration. Mali. Napakalaking mali, mga kapatid. Anong sabi ng ating Aba? That you may remember the time of your departure from Egypt, mga kapatid. Yun po ang ating alalahanin sa ating pag-commemorate ng ating Passover. Hindi po yung kamatayan ni Yahushua. Dahil hindi po yun, mga kapatid, ang tinutukoy, ang iniutos ng ating alhayam. Napakaliwanag po, mga kapatid. Tuloy po tayo sa verse 4. Let no leavening yeast be found in your possession in all your land,
for 7 days. Do not let any of the meat you sacrifice on the evening of the first day remain until morning. Yung lahat po ng ating mga kinain, hindi po natin pwedeng paumagahan. Lahat po yun, susunugin mga kapatid, ang buto, ang laman, ang ulo, ang paa, ang mga kuko, lahat po yun mga kapatid, susunugin at hindi po pwedeng paumagahan. Specific po mga kapatid ang ating alayam, napaka-specific po. Alin man dito ang inyo pong hindi masunod, ito po'y paglabag sa kanyang kautusan. Verse 5, you must not sacrifice or eat the Passover in any town Yahweh our Elohim gives you, except in the place He will choose as a dwelling for His name. Hindi po daw tayo mag-sacrifice ng Passover sa iba't ibang lugar, maliban lang sa lugar kung saan pinili ng alayam na doon paparangalan ang kanyang pangalan, na doon nakatira ang kanyang banal na presensya, mga kapatid. Ibig sabihin po niyan, dito po yan sa templo. Ang pinili ng ating alayam as a dwelling for His name. Templo po yan. May mga kapatid po tayo sa ibang lugar na nagsiselebrate. Andun po sila sa kanilang mga kanya-kanyang HOP. Doon po din nila mga kapatid, pinaparangalan ang pangalan ng ating alayam. Kaya doon po sila nag-celebrate. Verse 6, there you must not sacrifice and eat the Passover in the evening after the sun goes down on the anniversary of your departure in Egypt. Doon po daw natin i-sacrifice at doon natin kainin ang Passover in the evening after the sun goes down. Kailangan pala mga kapatid, kapag tayo nag-celebrate ng Passover, wala nang araw. Kailangan gabi ang ating pag-commemorate ng Passover celebration. So verse 7, roast it and eat it at the place Yahweh, our Elohim, will choose. Inulit-ulit mga kapatid. Bakit po kaya? Ano kaya ang dahilan? Dahil ayaw ng Aba na magkamali tayo. Inulit-ulit ng Aba para maintindihan natin na dito lang talaga. Dito lang. Roast it, and eat it at the place Yahweh our Elohim will choose. Then in the morning, return to your tents. Dito natin kakainin, dito tayo matutulog. Bakit? Dahil sinabi po dito, then in the morning, return to your tents. Saka pa tayo uuwi sa ating mga bahay. Kinabukasan, pagkatapos ng Holy Convocation, ng Unleavened Bread Festivals. Kasi bukas, mga kapatid, mayroon po tayong Holy Convocation, mayroon po tayong mga pag-aalay, mayroon po tayong mga animal sacrifices. Marami po, 2 bull, 1 ram, 7 tupa, at 1 goat as a sin offering. Marami po tayong alay bukas. Kaya sinabi ng Aba na dito kayo matulog. then in the morning, return to your tents. Pagkatapos, wala na isinulat dito mga kapatid, pero napakaliwanag ko na ito ay pagkatapos ng Holy Convocation ng Unleavened Bread Festival. Sabi sa verse 8, for 6 days eat unleavened bread, and on the 7th day do no work and hold an assembly to Yahweh our Elohim. Kaya maliwanag po mga kapatid na ang utos ng ating alayam, dito tayo matutulog hanggang kinaumagahan. Ito po ang kanyang bilin.
Ito po ang utos ni Moses sa mga ninuno natin. At ito din po ang ating susundin. Bakit? Ang ating alayam ay walang pagbabago. Ang alayam nila noon ay alayam natin ngayon. Ang Aba, Yahawa noon ay Aba, Yahawa natin ngayon. Isa lang po, mga kapatid. Wala na pong iba. Last, mga kapatid. Exodus chapter 12, verse 24 hanggang 28. Ito po ay napaka-importante dahil dito po natin makikita kung ano ang bilin ng ating Aba Yahawa. Verse 24. Obey this instruction as an everlasting ordinance for you and your descendants from generation to generation. Anong sabi ng Aba? Obey this instruction as an everlasting ordinance for you and your descendants from generation to generation. Mula noon hanggang ngayon, ang kautosan ito ay dapat po natin sundin. Generation to generation, mga kapatid, dapat natin i-commemorate taon-taon ang kapistahang ito. When you enter the land that the Alayam will give you as He promised, celebrate and commemorate this event. And when your children ask, what does this ceremony mean to you? Then tell them it is the Passover event commanded by the Alayam. When the plague passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared their homes and their lives, when He struck down the Egyptians, then the Israelites bowed down and worshiped. They did everything just as what Yahweh has instructed Moses and Aaron. Sundin ang mga tagubilin na ito bilang isang walang hanggang kautusan para sa inyo at sa inyong mga inapo, sa inyong lahi, mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Kapag kayo ay pumasok sa lupain na ibibigay sa inyo ng Alayam, tulad ng kanyang pangako, ipagdiwang at gulitain ang pangyayaring ito. At kapag tinanong kayo ng inyong mga anak, ano ang kahulugan sa inyo ng selebrasyon ito, sabihin ninyo sa kanila, ito ang Paskwa na iniutos ng Alayam, nang ang salot ay dumaan sa mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto at iniligtas ang kanilang mga tahanan at kanilang buhay nang kanyang pinarusahan ang mga Ehipto. Pagkatapos, mga kapatid, ang mga Israelita ay nagpatira pa at sumamba. Ginawa nila ang lahat ng ayon sa pinag-utos ni Yahweh kay Moses at Aaron. Yan po, mga minamahal kong kapatid, ang dahilan kung bakit tayo'y nag-celebrate ng Passover. Sabi ng Aba, generation to generation. Ituro sa ating mga anak, kung ating mga anak magtanong, Mama, Nanay, bakit tayo nag-celebrate nito? Sabihin natin, dahil ito ang Passover event na iniutos ng ating Alayam. Dahil ang ating mga ninuno noon, kinuha niya doon sa Egypt at iniwasan niya ang mga bahay ng ating mga ninuno. Wala mang kahit isa ang nasaktan nung pinarusahan niya ang mga Egyptians. Yun po, mga kapatid, ang sabi ng ating Alayam. Hindi po natin sasabihin
na dahil sinilibrate natin ito, dahil pinatay si Yahawashai ng mga Romano. Hindi po. Mali po yun. Kaya ang ating celebration, ibalik natin sa tunay na kahulugan. Ibalik natin sa tunay na commemoration. Ibalik natin sa tunay na utos ng ating agayawa, mga kapatid. Hindi po natin kukunin ang ating celebration sa Lucas chapter 22 verse 14. Yun lang po mga minamahal mong kapatid. Naway naiintindihan po ninyo ang ating mensahe patungkol po sa Passover commemoration natin ang sineselebrate ngayon. Purihin po ang ating agayawa, ang nag-iisang alayam ng langit at lupa. Alalwaya alayam! Alayam! Biyada! Yada.